China, tahimik na minamap ang ilalim ng karagatan para sa posibleng submarine war laban sa US. Pero habang ginagawa nila iyon, ang US at mga kaalyado nito nagtatayo na ng missiles, drones at posibleng ammunition hubs sa Asia, kasama ang Pilipinas. At ngayon, Japan, sasali na sa pinakamalaking balikatan exercise sa kasaysayan. Pero ang tanong, sapat ba ang pagmamapa ng dagat kung ang kalaban mo mismo ang hindi mo kayang hulaan? May isang bagay na hindi kayang sukatin ng kahit gaano kalalim na sonar o sensor, at iyon ang dahilan kung bakit kahit alam mo ang buong karagatan, pwede ka pa ring matalo. So bakit parang hindi natatakot ang US at mga kaalyado nito? At bakit biglang nagiging sentro ang Pilipinas sa larong ito? Sa unang tingin, mukhang napaka-advanced ng ginagawa ng China. Isipin nyo, gumagamit sila ng mga research vessels at sensors para imap ang seabed sa Pacific, Indian Ocean at kahit sa Arctic. Parang ginagawa nilang blueprint ang buong ilalim ng dagat na parang naghahanda para sa isang malaking laban kung saan bawat detalye ay mahalaga. Isa sa mga barko na ito, ang Dongfanghong 3, na pag-aari ng Ocean University of China. Naglalayag ito pabalik-balik sa mga tubig malapit sa Taiwan, Guam, Sri Lanka, Indonesia, at syempre, malapit sa Pilipinas. Ayon sa mga eksperto, ang ganitong data ay makakatulong sa submarines, kung saan sila magtatago, paano sila gagalaw, at paano nila mahahanap ang kalaban. Pero wait, may sinabi pa si Rear Admiral Mike Brooks ng US Navy Intelligence sa Kongreso nitong nakaraang buwan. Ang China ay dramatically nag-expand ng kanilang surveying. Nagbibigay ng data that enables submarine navigation, concealment, and positioning of seabed sensors or weapons. Seabed sensors or weapons, mga kapulse point. Hindi ito climate research. Ito ay paghahanda para sa digmaan. Sa madaling salita, parang cheat code ito sa ilalim ng dagat. Grabe, pati ilalim ng dagat gusto nilang i-Google Maps. Next niyan, baka may street view na rin ng mga isda. Pero eto ang hindi sinasabi agad. Kahit gaano kadetalye ang mapa mo, hindi ibig sabihin kontrolado mo na ang laban. Ang problema, yung kalaban mo hindi fixed location. Hindi yan bahay na nakapin sa Waze. Kasi sa modern submarine warfare, ang kalaban mo hindi static. Hindi siya bundok na hindi gagalaw. Ang kalaban mo ay isang highly advanced na makina na kayang mag-adjust sa bawat galaw mo. Ang mga submarines ng US ay kilala sa pagiging sobrang tahimik at unpredictable. Kaya nilang baguhin ang kanilang depth, route, at galaw anumang oras. At dahil ang sonar at sound waves ay naaapektuhan ng temperatura, alat ng tubig, at currents. Kahit perpekto pa ang mapa mo, pwedeng magbago ang buong equation sa loob lang ng ilang oras. May sonar pa silang nalalaman. Kahit signal ng wifi minsan nawawala, submarine pa kaya? Parang may hawak kang mapa ng buong lungsod. Pero lahat ng hinahanap mong sasakyan ay invisible. Good luck talaga. Para sa mga hindi nakakaalam, ang Amerika ay nagtatayo ng pinaka-advanced na submarine fleet sa kasaysayan. Ang Virginia class at ang susunod na SSNX class. Ang mga submarine na ito ay dinisenyo para mag-evade ng kahit gaano kagaling na sonar system. At yung kaalaman sa ocean floor, pareho itong ginagawa ng Amerika. Pero gamit ang classified military vessels na pwedeng mag-off ng tracking systems. Ibig sabihin, mas marami pang hindi natin alam ang ginagawa nila kaysa sa alam ng China. Kaya oo, impressive ang ginagawa ng China. Pero ang tanong,
gaano ito ka-effective laban sa isang kalaban na dinisenyo para hindi makita. At dito, nagiging interesting ang kwento. Habang ang China ay nakatutok sa pag-intindi ng dagat, ang US at mga kaalyado nito ay may ibang approach. Hindi lang nila gustong maintindihan ang battlefield. Gusto nilang kontrolin ito bago pa magsimula ang laban. Sa ilalim ng isang bagong partnership, nagtutulungan ang US, Japan at iba pang bansa para palakasin ang kanilang defense manufacturing sa Asia. Kasama dito ang paggawa ng missile components, pagdevelop ng drones, at ang posibilidad na magtayo ng ammunition production facility dito mismo sa Pilipinas. Ibig sabihin nito, hindi na kailangang umasa sa malalayong supply chains. Kung may mangyari man, mas mabilis ang response, mas malapit ang resources, at mas handa ang buong rehiyon. Parang online shopping. Imbes na galing abroad, same-day delivery na ang missiles. At kung akala nyo iyon na ang pinakamalaking development, may mas malaki pa. Sa kauna-unahang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, magpapadala ang Japan ng combat troops para sumali sa balikatan exercises kasama ang Pilipinas at United States. Hindi lang ito symbolic. Hindi lang ito pagpapakita ng suporta. Ito ay isang malinaw na mensahe na ang mga dating tahimik na players ay handa nang makisali ng mas direkta. At ayon mismo sa AFP, ito na ang magiging pinakamalaking balikatan exercise. Mas malawak, mas intense, at mas advanced, kabilang ang cyber defense at integration ng space technology. So habang ang China ay abala sa pag-aaral ng ilalim ng dagat, ang kabilang panig ay abala sa pagbuo ng isang network ng alliances, armas at teknolohiya na kayang magbago ng dynamics ng buong rehiyon. Kung tutuusin, hindi lang ito simpleng arms race, ito ay laban ng strategy. Isang panig ang naniniwala na ang impormasyon tungkol sa environment ang susi sa panalo. Ang kabilang panig naman ay naniniwala na ang positioning, alliances at readiness ang tunay na magdedesisyon ng resulta. At sa gitna ng lahat ng ito, nandito ang Pilipinas. Unti-unti, hindi na lang tayo observer. Hindi na lang tayo nasa gilid ng kwento. Nagiging bahagi tayo ng mismong chessboard. At kapag nangyari iyon, ang mga desisyon na ginagawa ngayon ay pwedeng magkaroon ng epekto hindi lang sa military balance, kundi pati sa kinabukasan ng rehiyon. Sa modern warfare, hindi sapat na alam mo ang terrain. Ang tunay na laban ay kung paano ka mag-a-adjust sa isang kalaban na ayaw magpakita at kung paano mo kokontrolin ang sitwasyon bago pa ito maging mas mapanganib. Pwede mong aralin ang dagat, pero hindi mo kayang hulaan ang isip ng kalaban. So ngayon, ano sa tingin nyo ang mas mahalaga? Ang pagkontrol sa environment o ang pagkontrol sa laban mismo? At para sa Pilipinas, handa na ba tayo sa mas malaking papel na unti-unti nating ginagampanan? O baka hindi pa natin lubos na naiintindihan kung gaano kalaki ang larong pinapasok natin?